news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ngayon po ng Miyerkules, midweek, Wednesday. At para ho sa mga Katoliko na tulad ko po ay Ash Wednesday. Kaya I'm sure lahat po sa ating po mga kababayan na mga Katoliko ay nakapagsimba na ho. Be it sa mga simbahan, aktual ho kayong pumunta ho sa mga simbahan o di kaya kayo po ay nakinig ng misa via online po sa ilan pong mga simbahan o inyo pong mga parokya. At ang ilan po sa atin, dito sa amin po sa tahanan namin, ang head of the family po ang naglagay po nito pong abo sa ating pong mga noo bilang patunay na tayo po ay pumapasok na po sa araw ho na 40-day period ng Lenten season. Ibig sabihin, ito po ay bago ho ang Semana Santa. Mula po ngayong araw nito hanggang sa Easter Sunday, tayo po ay we will observe. Ito pong tinatawag natin pag-aayuno, pagtitika, pagdarasal, fasting, abstinence, at yung iba pong mga acts of penance at paghingi po ng tawad sa ating pong puong may kapal, sa ating pong mga nagdaan pong mga kasalanan. Kaya tandaan natin, ang Ash Wednesday po, nasimula ngayong araw po yan. Ito nga ho, sa ng isa pong Facebook page na nakuha ko po, May your Ash Wednesday be a time of reflection and promise. Ito rin po ang naging mensahe po ni Pope Francis sa araw na ito. Ang sabi nga ho niya, ang mensahe po ni Pope Francis sa simula po ng Lenten season, ngayong taon pong 2021, ay the path of poverty and self-denial, fasting, concern and loving care for the poor, ito po yung almsgiving, and childlike dialogue with the Father, sa pamagitan po na pagdarasal. Make it possible for us to live lives of sincere faith, living hope, and charity. Ayun, yan po ang naging mensahe po ng ating pong Santo Papa dyan po sa Holy See. So, bilang patunay po yan, na tayo po ay we will observe ito pong bilang mga Katoliko, ano ba ang mga dapat po nating gawin. Ito po ang fasting. I'm sure alam naman ho nyo kung ano po yung day of fast. Ito po yung simula ngayong araw nito, ang Ash Wednesday. Yan rin po ay gagawin ho natin kapag Biyernes. Every Friday of the day hanggang tayo po pumasok po sa Semana Santa. Sino ba hong required dito? Siyempre yung mga 18 years old hanggang 59 years old. Tayo po ay magfa-fasting. Ano bang tawag doon? 1 meal a day. And, itong sabi nga and 2 smaller meals which if added together will not exceed 1 full meal. So medyo pautay-utay lang po ang ating pong kain. Kung tayo po ay mag-o-observe po ng fasting. Doon naman po sa abstinence, magkaiba rin po yung abstinence. Ang abstinence po ay yung pag-iwas natin sa pagkain po ng mga karne ng baboy, karne ng manok. Pero pwede po ang isda sa panahon na yan. Ang day of abstinence po ay Ash Wednesday, all Fridays of Lent, hanggang hanggang tawag nito, Holy Friday, or Good Friday, ika nga, di ba? Doon po sa Biyernes Santo. Tapos, yun nga, all Fridays of Lent, bago darating po tayo sa Semana Santa, at doon sa huling Friday po, sa Lenten season, which is Good Friday. Doon naman,
who are required na kailangan mandatory po ang gagawa ko niyan yung mga 14 years old and above. Kung sino po yung mas matanda ho sa atin. So, tandaan ho natin yan. Pero kung kayo po ay may mga sakit, kayo po ay exempted naman po dyan. So, yun po ang mensahe po ng ating Santo Papa ay ating pong pagnilayan. At ang sabi nga rin po ng ating pong butihing Mayor Isko, ito, kanya pong Lenten season message rin po sa mga Manilenyo. Siguro, sakop na rin po siguro tayo dito. Sabi nga ho niya, ngayong araw po ay hudyat ang pagsisimula ng Semana Santa dito po sa ating bansa. Naway gamitin natin ang panahon na ito upang mas pagtibayan pa ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kapit lang po mga kababayan, makakaraos po tayo, may awa po ang Diyos. Dahil nga, tayo po ay bugbog sarado na ho sa marami pong mga krisis na dumaan po sa atin. Krisis sa pandemyang dulot po ng COVID-19, krisis sa mga sakuna, mga bagyo, ano pa ba, mga iba't iba pang mga mga pangyayari ho dito sa Pilipinas. Dapat to malampasan ho natin yan. Basta patuloy po tayong kumapit po sa kanya at magtiwala. Taasan po natin ang ating pong pananampalataya sa kanya. Yung faith ay siya pong magbibigay po sa atin ng tawag nito, kaligtasan dito sa mga nagaganap po sa mundong ibabaw. Okay, speaking of mga kalamidad, ito, ating pong pag-uusapan ngayon ay ang unang kauna-unahan pong bagyo na papasok po dito sa ating pong bansa, ang bagyong Auring. At ang sabi nga po ay ito daw po ay nasa atin na ho, no? Ang bagyong Auring at asahan daw ito ay magla-landfall. Para kunin ho natin ang buod ng forecast nito pong Typhoon Auring. Kunin na ho natin ang ating pong weather forecaster mula po sa Pag-asa. Walang iba kundi si Miss Ana Clauren. Miss Ana, magandang hapon sa'yo. Si Alex Santos po sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Weather! Magandang hapon din, Sir Alex. At itong bagyong si Auring, huli nga po nating namataan sa layong 900 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay po itong lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna. At yung kanyang gustiness o pagbugso umaabot sa 55 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa salukuyan wala pa po itong direct na epekto sa anumang bahagi na ating bansa. At wala pa rin po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Itong bagyong si Auring ay posible po mag-intensify into a tropical storm sa loob po ng 24 oras at posible po mag-landfall sa May Caraga sa Sabado ng gabi or sa Sunday po ng madaling araw. At posible tayo magtaas ng mga warning signals by Friday po yan. Posible po yan dyan sa may bahagi ng Visayas and Mindanao. Kaya patuloy po tayo mag-monitor sa mga update na inilalabas ng Pag-asa. Sa kasalukuyan yung tail end ng frontal system, yun po yung nagdudulot ng maulan na panahon sa buong bahagi po ng Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Sorsogon at sa may Zamboanga Peninsula. Samantalang sa may Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon ay makulimlim din po ang panahon dyan ngayon at may tsansa po ng mahihinang mga pag-ulan. Dito sa kami nilaan at sa lalabing bahagi pa ng ating bansa, generally fair weather condition po tayo ngayong araw na may chance lamang na ma-isolated light rains dala rin po ng northeast monsoon. Wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi na ating karagatan, kaya malayang makapalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat. Yan muna latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Ana Claren, magandang hapon. Oo, Miss Ana, pwede magtanong? Yes, Sir Alex. Oo, Miss Ana, ang binabanggit mo, posibleng mag-landfall, no? Anong area kaya? Batid na ba ho natin ano ang landfall area nito at posibleng tatamaan itong bagyong Auring? Sa ngayon po may kalayuan pa po ito pero nakikita natin sa may Caraga region po siya posibleng mag-landfall. At batid na ba ho natin kung anong araw, oras at ito pa'y gabi po bang babagsak sa kanila? Opo, posible po ang landfall ay Saturday ng gabi or Sunday po ng early morning. Ako. Pero itong 45 kph, no, ito po yung kanyang strong wind na dala. Ito po pwede pa ba itong mas lumakas pa ba, Miss Ana?
Opo, Sir Alex, at bago nga, dahil nga nasa karagatan pa po ito, posible pa po ito makakuha ng lakas at bago mag-landfall ay posibleng nasa kategorya ng tropical storm. Okay, 'di ba meron pa tayong mga weather system na nakakaapekto sa ating pong bansa? Ang isa ay yung northeast monsoon, no, yung amihan. Nandiyan pa rin pa ba siya, Miss Ana? Buong Luzon pa rin po naapektuhan ng northeast monsoon o yung tinatawag nga po nating amihan. Kaya kung mapapansin natin, malamig na temperatura pa rin o malamig na panahon pa rin ang naranasan sa buong bahagi ng Luzon. Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano ang posibleng pwedeng epekto ng amihan dito sa Bagyong Auring? Dito po, so kaya kung mapapansin natin yung track po nitong bagyong si Auring ay may kababaan or mas mababa po siya at dahil yung amihan natin ay may kalakasan po, so kumbaga parang natutulak po siya pababa at yung intensification po nito hindi po natin nakikita na mag-intensify siya into typhoon category dahil nga po yung northeast monsoon ay malamig na hangin po yung dala nun. So, hindi po siya favorable para mag-intensify po ng malakas yung ating mga bagyo. Ayun, so ibig sabihin malaking tulong palang amihan, Miss Ana, no, sa mga bagyo. Pinapahina niyang bagyo. Tama ba ako, Miss Ana? Opo, hindi niya po napapalakas yung bagyo. Oho. Pero ang problema lang, meron pa tayong isa pang meron pa tayong isang weather system. Ito yung tail end of the cold front. Tama po. Oo. Anong role nito sa bagyo naman kay Auring? Opo, yung tail end po na to, so sa kasalukuyan po, nagpapaulan na po siya sa Visayas. So, ilang araw or halos isang linggo na rin po yung maulan dyan sa bahagi ng Visayas. So, mapapansin natin baka po or may possibility na saturated na po yung lupa doon na kung saan kapag dumating pa po itong bagyong si Auring ay mataas na po ang tsansa ng mga pagbaha, pati na rin mga pagguho ng lupa. And dahil din dito sa tail end ng frontal system, posible pong kahit yung Southern Luzon na medyo may kalayuan dito sa bagyo, ay posible rin makaranas ng mga pag-ulan sa pinagsama epekto ng tail end at ng bagyong si Auring. So itong shear line, itong tail end of the cold front, Miss Ana, pwede niyang palakasin pa itong bagyo, no? Dahil nga mainit na mainit na hangin ang dala niya, no? Ito po yung tail end po ng frontal system natin. Yung po yung pagsasalubong po ng malamig na hangin galing nga po dun sa northeast and then yung mainit na hangin naman po galing sa silangang bahagi po ng ating karagatan. Okay. So yun po, magdudulot po yun ng mga paulan sa Southern Luzon. Miss Ana, panghuling kong tanong, ano ang expected na weather condition natin dito sa Metro Manila by Saturday? I'm sure maraming nagbabalak na tumungo sa mga lugar na pwedeng puntahan. Baka biglang umulan. Ano ba? Malakas bang ulan yan? Sa Saturday po, mataas po yung tsansa ng mga light rains po natin, dala po ng amihan. So kung lalabas man po silang tahanan ay mas sigurado po magdala po sila ng mga pananggalang sa mga may hinang mga pag-ulan. And pagdating po ng Sunday, base sa ating latest analysis, ay posible po maging maulan na panahon po ang ating maranasan or maulap po yung ating kalangitan na mataas din po ang chance ng mga pag-ulan, dala po ng tail end ng frontal system na kung tataas nga po itong bagyong si Auring ay posibleng pati yung trough nitong bagyong si Auring ay makaapekto po sa atin. Okay. At ang next na update nyo dyan sa Pag-asa nitong bagyong Auring? Ano oras? Meron po tayong ilalabas na update kay Auring mamaya alas 4. Nakasama po siya sa ating public weather forecast at yung weather bulletin naman po natin ay mamaya alas 11 ng gabi. Okay. Miss Ana, maraming salamat. Thank you sa service niyo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat din po Sir Alex at magandang hapon. Di Miss Ana Clauren po yan, ang weather forecaster po natin sa Pag-asa DOST. Parang naninibago ho tayo, no, sa unang taon po. Sa unang ngayon po, sa unang taon na ito ay pumasok na ho ang bagyong Auring, letter A po 'yan. At kapag may pumasok na, nako, sunod-sunod na po 'yan. Hindi na ho mapigilan ang mga bagyong pumapasok at mas napapansin na natin medyo weird po ngayon dahil nga ang mga bagyo talagang nagsisimula po diyan na naman sa Mindanao at malaki ang tsansa na talagang magla-landfall po dahil malaki po ang parte ho ng land area ho natin sa parte ho ng Mindanao at maging sa Visayas. So hagip na hagip. Kung lilihis man ho yan, talagang matatamaan pa rin po tayo. Di tulad po kapag mga nakalipas po mga bagyo, dumadaan po yan sa kalagitnaan po ng ating pong
ng ating pong mapa ng Pilipinas, minsan sa gitna ho ng Visayas, kaya kung may time, pwede pa siyang umangat patungo po sa China or sa Japan, pero ngayon, iba na ho ang kilos nito pong bagyo. Kung makikita ho ninyo, no, sa mga pictures at video natin pong pinapakita ho dito sa Facebook page natin, talagang ibang-iba, no? Mababang-mababa na po ang pinagmumulan po at namumuo po yung from low pressure area. Ito po ay namumuo bilang pong tropical depression at posible pa itong lumakas sa tropical storm. So, mga kababayan, sa mga taga Mindanao, sa mga taga Caraga region, tayo po ay maghanda-handa na po. Ito, para malaman kung ano pong kahandaan ng ating mga kababayan dyan po sa Caraga region, nasa linya ngayon po, walang iba kundi si Ma'am Liza Mazo, siya pong Regional Director po ng Regional Disaster Risk Managed Office po ng Caraga Region. Ma'am Liza, magandang hapon po, mayang hapon. Mayang hapon, Sir Alex. Oho. Kumusta na po ang inyong paghahanda ho dyan? Bagamat malayo pa yung bagyo, ano ang preparation sa ginagawa ho ng inyong pong tanggapan po, ma'am? Ngayong hapon may pre-disaster risk assessment. Ngayong 1:30. Okay. Mag-umpisa. Pero NDRIMC ito ang magpa-facilitate kasi national. Oho. Just to prepare kung saan ang dadaanan ng bagyo at anong region sa matamaan. But tomorrow morning, kami na may sarili kaming PDRA. Mhm. Tomorrow morning para paghandaan kasama namin mga provinces in the meeting. Kasi ito nga, baka mag-landfall siya sa Surigao provinces, yung mga Mintansa, although sabi ng Pag-asa, di pa naman nila kung saan. But yun ang namin sa track east of Caraga region. And sa lugar pa naman yan, mostly saturated na rin ang lupa dahil sa ulan-ulan. No? Since last week pa. Walang dyan, walang puknat at walang tigil ang mga pag-ulan dyan, Ma'am Liza, no? Yeah. Yes po. Mga 2 weeks na. O even last month pa lang pag Oo nga. post New Year, nag-umuulan na dito. So yun ang worry namin kasi saturated na yung lupa and maraming landslide prone areas. Oo. Ang kinakatakutan ho natin dyan, Ma'am Liza, yung mga malapit po sa karagatan, no? Ano ba yung mga areas dyan? Yes. Surigao provinces, Siargao Islands, Sinagat Islands, marami tayo dito. Mhm. Eastern seaboard tayo kaya prone tayo sa coastal flooding, flooding din na urban flooding and even landslides Yes. ng ating hazard dito. Oho. Pero gaano ho ba kahanda ang inyo pong? May mga gamit ho ba kayo? May mga staff ba ho kayo, ma'am, na makatulong ho para may mga gagawin ho bang evacuation ho? Yes, eventually, no, titignan natin kasi doon sa meeting natin bukas, kasi may lead time pa naman tayo. Yun yung kagandahan lang pag may warning no from Pag-asa kahit nasa labas pa ng bansa, inaalam natin kung anong kandaan at anong pwedeng paghandaan no. And in our case, kung sa Surigao provinces man siya, sino sa kanila ang hindi naman pwedeng lahat i-evacuate. Yun lang yung high risk. Yeah. Especially ngayon na may health protocol tayong sinusundan for COVID-19 na marami sa ating mga evacuation centers ay ginamit na rin for COVID quarantine. Mhm. So, pag nagkaroon tayo ng evacuation, kailangan may social distancing o physical distancing. Yes. So, yun, yung isa sa mga consideration yan. So, unlike before, kahit isang buong bayan, evacuate mo yan. Oho. Rate to high risk. Ngayon, yung mga high risk lang, tinitingnan, inaalam natin at saan sila ilalagay na evacuation center, of course, malayo sa mga quarantine areas. And of course, yung mga quarantine areas na inaalam natin kung baka flood prone din yung nalagyan ng mga quarantine areas, baka maging din sila, apektado din yung quarantine facility. Oho. So, So, naman of equipage, ganun din. Inaalam din natin kung anong mga kagamitan pa na kailangan ng mga LGUs for response. So, ibig sabihin, Ma'am Lisa, yung inyong mga quarantine facilities na ginagamit ninyo dyan ay pwede pang paglagyan ng mga evacuees. Parang ganun bang sinasabi mo, ma'am? Yes, pwede pa naman po. Yun lang kasi the last, kung naalala niyo may bagyo din dito dumaan last November ba yan, last quarter. Yes. Doon din inaalam natin kasi ginagamit niya yung ating quarantine. So sabi naman ng mga local DRMOs, kaya pa naman ang mga schools, no? Especially ngayon online naman ang class, hindi ginagamit and the rest are used sa mga quarantine facilities. So
Other schools are used for evacuation centers. Yes. What about ang mga food packs po natin? Meron po ba tayong mga naka-preposition na ba dyan? Naka-ready na ba? Or may kailangan po kayong request sa national government? So far, no need of request kasi umpisa pa lang ng taon may funds pa naman yung local government, TSO. Oo. Kaya pa naman ng LGU yan. Pero if in case na kailangan nakasambay naman lagi ang national government, ang DSWD for augmentation ng kanilang resources. Mhm. At ano ang tawag nito, marching orders ng inyong governor diyan, mga local leaders po diyan, Ma'am Lisa? Sa ngayon, ito muna, yung monitoring kasi alam nila na parating sa amin talaga tama ni CD Auring. Yeah. Na mag-prepare ang lahat. Preemptive evacuation is a must. Mhm. Yun, especially along the coast, ay yung mga nasa landslide areas kasi alam nila na sa ang lugar na yan. So yun ang unahin priority for preemptive evacuation. Kung kailangan by Friday, may evacuate na kasi natin Saturday, baka mag-landfall. So by Friday, Oo. enough time pa to evacuate. Ang kinakatakutan dito sa what to expect ng Pag-asa pinalabas sa Ma'am Liza, no, na gabi pala, Saturday evening, naku. Yun, yes, oo. Yun yung Wag muna sila matulog, kailangan laging handa, gising na gising. yes po. Oho. So, ready na tayo at siguro baka meron mga nakikinig sa ating mga kababayan nila ninyo dyan sa Surigao area, sa Caraga region. Ano pong mga huling mensahe ninyo, ma'am? So ito lang, I'll take this opportunity sa mga nakinig sa atin sa Caraga region, bilang Surigao provinces, baka sa Agusan I will be affected. Mhm. We have 2 Agusan provinces, Surigao province and Dinagat Island. So basically the whole region will be affected. Hindi man ang tama ang landfall, kahit hindi mag-landfall sa isang lugar, but definitely will be affected by the rains. Pwedeng magbaha, pwedeng mag-landslide, pwedeng mag-coastal flooding. So, magbantay pang tanan, bantayan nato. Di ta matulog, as what Sir Alex was saying. Yeah. Kasi gabi yan, gabi di ta mga tulog, bantay ta. And preemptive evacuation sa by Friday, kailangan na tating lumikas. Oo, kinanglan yun. Mag-abdik ta karon. Abdik na. Dilig yun magpa take advantage or maghinay-hinay diya, di ba? Oo, yes, correct po. Kinang-abdik ta. Okay, Ma'am Lisa, dagang salamat at good luck po sa inyo po mga endeavors po dyan, ma'am. Dagang salamat, Sir Alex. Dagang salamat. Si Ma'am Liza Mazo, ang Regional Director po ng Caraga Disaster Risk Reduction Management Office o RDRRMO. Yung lugar po yan sa Caraga Region. Marami po nga sakop po ng Caraga Region. Lalong-lalo na po, may malapit po sa dagat po dyan, no? Yung Surigao area na yan. So, ingat po tayo mga kababayan nato diya sa parte ho ng Mindanao area. Yan po sa, if I'm not mistaken, Northern Mindanao area po yan. Malapit-lapit na po yan sa area ho ng Bukidnon, diya banda. So, ingat po tayo. Anyway, with that, dahil inunaw natin yan, with regards po sa update po sa bagyo, siguro magbe-break muna tayo at sa ating po pagbabalik, kunin na ho natin ang mga reports na ating po mga kasamaan pa sa ilang pong mga lalawigan patungkol po sa mga paghahanda nila, hindi naman po sa bagyo, kundi sa COVID-19 update po sa kanila po mga lugar. Oras natin, 1:22 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Manong Joe po, At Ate Maita, may good news ang Meralco sa inyo. Bumaba ng 7 centavos per kilowatt hour ang overall electricity rates ngayong buwan. At kung may tanong po tungkol sa bills, PM us in FB or Twitter. Nakahanda ang customer care representatives namin. Lahat ng tanong nyo tungkol sa bills, kung anong nabayaran na o babayaran pa, masasagot via PM. Safe pa! mahalaga talagang safety. Kaya may bright ideas tayo para dyan. Uso ang mga UV devices para safe sa virus ang mga gamit natin. Safe din ang budget nyo kasi wala pang piso kada gamit. Ang konsumo ng UV wand, 1 centavo lang per use. UV desktop lamp, 16 centavos per use. At ang UV sprayer, 63 centavos naman. Meralco Advisory! For Lifeline customers with an average consumption of 100 kilowatt hours and below for their November and December 2020 and January 2021 bills, there will be no disconnection until March 31, 2021. As per DOE. Hinebra ako, hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon.
responsibly. Alam niyo bang 4.26% lamang ang inyong buwan ng bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente? Mula nang naisa pribado ang power transmission operations, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.04 centavos lamang ang napupunta sa NGCP upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa. Sa ilalim ng NGCP, mas mababang singil, sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, sa oras na 1:25 na po ng hapon, ito pag-usapan natin ang ilan po sa mga mahalaga pong mga ulat. Pero bago ho yan, meron sana tayong gawin po nating update po to, no? Yung daw hong operasyon ng small time lottery sa ilan pong mga probinsya, hindi lamang siguro po to sa Isabela, no? Ang isa daw itinuturong dahilan ng pagtaas po ng kaso ng COVID-19 sa naturang pong lalawigan. Kaya gusto natin na tawagan po ang pansin ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, kung ano ang kanila pong pwede may tutulong dito. Kung ito pong sinisisi na dahilan, siguro nagkukumpulan siguro ho sa betting area, no? Baka hindi nasusunod po mga health protocols. Ang importante para sa mga mananaya, sila po manalo. At masiguro po na sila po nakataya. Ang problema, baka minsan may lang pong mga may sakit po dyan, pumupunta sa mga sa area ho ng tayaan na mga PCSO, STL outlets na wala pong suot ng mask, face shield, at the same time, wala ho mga physical distancing, na wala na. Siguro, dahil siguro isip nila, uy, MGCQ na tayo, pwede na. Ayan, medyo may pagtataas na ho. Kaya mamaya po, subukan natin ang mga local officials po na naturang pong lalawigan dyan po sa Isabela. Baka siguro, hindi lang sa Isabela nga, no? Baka may iba pa mga probinsya. Okay, with that, habang inaantay ho natin ang ating pong makakausap, eto muna, mga reports muna ho sa ating po mga kasamaan sa probinsya. Unahin natin mula ho sa Pangasinan. Mga barangay health workers sa San Carlos City, Pangasinan, inihahanda na para sa pagpapabakuna laban sa COVID-19. Detalye mula kay Sara Cayabyab. Sara, go ahead. Radyo Pilipinas report. Pinangunahan ni Pangasinan San Carlos City Health Officer Dr. Edwin Ginto ang isinagawang pre-vaccination preparation na dinaluhan ng kanilang mga barangay health workers. Kasamang mga staff ng City Health Office at kinatawan mula sa Department of Health, isinagawa ang naturang hakbang. Ito ay paghahanda ng lungsod sa National Vaccination Plan ng National Government upang malabanan ang pagkalat ng coronavirus disease. Nais masiguro ng pamahalang lungsod na handa ang kanilang mga frontline personnel at mga residente sa syudad sakaling dumating na ang supply ng bakuna sa kanilang nasasakupan. Mula Lapu-Dagupan City, Sara Cayabyab, Radyo Pilipinas. Okay, Sara, maraming salamat. Mula po yan sa lalawigan po ng Pangasinan. Okay, sunod na natin. Ito sa Calabarzon naman, programang Binyan laban sa COVID-19. Inilunsad. Detalye mula kay Tom Alvarez. Tom, go! Radyo Pilipinas report. Inilunsad muli ng pamahalaan ng lungsod ng Binyan, Laguna ang programang Binyan laban sa COVID-19 para sa kanilang nasasakupan. Nagsimula ang programang ito upang mabigyan ng tamang impormasyon at update ang mamamayan sa COVID-19. Muli itong ibinalik upang bigyan ng impormasyon ang mga residente tungkol sa magandang idudulot ng pagpapabakuna kontra COVID-19. Ayon kay Congresswoman Len Alonte, isa sa mga proponents ng programang ito, ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay isa sa pinakamahalagang paraan upang wakasan ang pandemyang nararanasan. Aniya, ayon sa WHO, ito ay ligtas at efektibo at dumaan sa mga klinikal na pagsubok at pag-aaral ng mga eksperto sa larangan ng medisina. Hindi kahit naman ang pamahalaan ng lungsod ang mga Binyanense na suportahan ang programa para na rin sa kaligtasan ng lahat. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas. Ngayon, si Tom Alvarez po yan mula sa area ho ng Quezon Province. Samantala, at maging sa Laguna or Calabarzon. Samantala, mula naman po sa Mindanao, nasa 95% sa hanay po ng PNP sa Sulu ang pumayag na sila po ay maturukan po ng COVID-19 vaccine. Detalye mula kay Nashra. Ani, Nashra, go! Radyo Pilipinas report.
Umabot sa 95% o mahigit 1,000 kawani ng Philippine National Police o PNP sa Sulu ang pumayag na mabakunahan ng COVID-19 vaccine base sa isinagawa nilang survey. Ayon kay Police Colonel Michael Bawayan Jr., Provincial Director ng Sulu Police Provincial Office, pangatlo sa prioridad sa rollout ng COVID-19 vaccination program ng pamahalaan ng PNP matapos ang mga medical worker at mga militar. Natukoy na rin nila Ani Bawayan ang kanilang prioridad sa pagbabakuna kung saan uunahin ang mga may sakit na pulis at nakakatanda sa kaisunod ang mga nakatalaga sa mga quarantine control points at iba pa. Nasa 32 pulis sa Sulu ang tinamaan ng COVID-19 sa loob ng 462 na sumailalim sa RT-PCR test na natapos na rin lahat sa quarantine period. Habang patuloy naman ang pagsailalim sa naturang test sa iba pang mga pulis sa lalawigan hanggang sa umabot sa 100%. Samantala, muli nang papayagan simula ngayong araw ang nakagawiang sports activities at iba pang aktibidad sa loob ng kampo matapos ito isailalim sa partial lockdown sa loob ng 14 na araw dahil sa mga pulis na nagpositibo sa COVID-19. Dengholo Sulunas Annay para Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat mula kay Nasra Ani, mula po yan sa lalawigan po ng Sulu. Okay, sa puntong ito, ikausapin ho natin ang ama ng lalawigan po ng Isabela. Walang iba kundi si Governor Rodito Albano. Gov, magandang hapon po sa inyo, sir. Alex Santos po. Magandang hapon, Alex. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig mo. Good afternoon, sir. Uy, ano tong balita ho? Tama ho ba yung sinasabi sa ulat na ang rason ng pagtaas po ng kaso po ng COVID-19 dyan yung pagpunta ho ng ilan po natin mga kababayan dyan sa mga tayaan po ng STL? Tama po ba yun, Gov? Hindi, yung mga taga-STL pumunta sa mga kababayan. Ayun. Okay, oh. Ibig sabihin, nag-house to house ho sila? Oo, nag-house to house sila nagpapataya kahit kanino yun ang mahirap. Oo. Yun ang mahirap na ginagawa. Kasi dapat alamin, ano natin pa rin na yung mga taong asymptomatic, hindi natin alam kung may tama yan ng COVID o wala. Oo. Kaya minsan dapat yung sa pag-contact ng mga tao, bawasan. Kaya nga, di ba, wala tayong eskwela ngayon para yung contact sa mga bata, hindi masyadong, hindi magkahawaan Ito, parang pinayagan pa kasi lalabas, tapos mag-house to house. Alam mo na yung mga tumataya sa wedding. Oho. So, ibig sabihin, wala hong mga health protocols na ginagawa ho o ipinapatupad ang PCSO with regards po dito sa pagkuha ng taya? Yeah. Actually, hindi naman PCSO yan. Yung PCSO may sariling booth Ayun. PCSO, pupunta ka doon para tumaya. Ito yung mga bangkang nagwe-waiting. Pinayagan na illegal ng PCSO na magpataya. Oo. Ito'y illegal na gawain pala ho. Illegal activities. Sugal. Exactly. Illegal yan kasi hindi naman pwede mag-prangkisa ang PCSO Act. Naghiring kami sa mga Congress kahapon Opo. At lumabas doon sa hearing na yon, hindi talaga pwede mag-prangkisa ang PCSO kasi ang karakter ng gaming ng PCSO national in nature Yes. Hindi naman national ito Ginawa nila local Oo. So paano ho natin ito mapipigilan po, Governor, para at least ligtas ang ating mga kababayan dyan? Kukuha ko ng mga warrant, papasara ko lahat ito. Ayun. Sana sila magkaso sila sa akin gusto nila. Nako. Pasasara ko to. Alam mo, Alex, lumabas naman talaga sa hearing na talagang walang mandato ang STL. Tama. Para magbigay ng prangkisa. Mandato ng Congress yan magbigay ng prangkisa. Yes. Delegate sa PCSO na prangkisa niya, hindi niya pwedeng i-redelegate sa anumang kumpanya. So parang lumalabas po, Gob, parang front lang nila yung STL tapos sa side, waiting. Exactly, kasi sila na yung nagbibigay ng naging lesson ang PCSO, ano mo yun? Opo. Kasi pag ahente ka ng PCSO, yung mga booth na yan, yung sales mo sa ticket, may porsyento ka. Oho. May porsyento ka sa PCSO, di ba? Tama. Kung nagbebenta ka ng loto, nagbebenta ka ng pick 2, yung pick 2 nila parang waiting yun Oho. Yung 1-31, mamimili ka ng dalawang numero, tapos ang ang bola niyan, national. Kaya yung resibo mo, kasama sa computerized yung resibo mo. Ang binabayaran ng PCSO, yung agent.
Yes. dito, pinawaiting nila yung agent, ang nagbabayad din sa PCSO, yung baliktad. Oho. Na didefraud yung gobyerno natin. Oho. Pero, Yung gobyerno kasi walang walang resibo eh. Tama. Ako sa Congress yung mga resibo nila kahapon minsan nanggagaling sa bond paper sa mga notebook ng bata eh. Okay. Pero Gob, kapag ganun po ang inyo pong gagawin po dyan, marami hong mga kababayan natin dyan, mga constituents ninyo magagalit dahil sila po ay parang nahumaling na ho sa ganun pong kalakaran po dyan, SCL at Weteng. Kaya nga kung ano naman sila, ma-social change. Isipin mo, Alex, ang may sasaipon ng pera lalawigan. Kunyari, 10 milyon ng taya sa isang araw. Kung lumabas sa lalawigan ng probinsya dyan, 5 milyon. Araw-araw. 150 milyones yan sa isang yan. Hindi pa kami nakakabawi doon sa mga ASF. Yung mga African swine flu ba o fever. Fever, African swine fever, di pa naman nakakabawi. Saan kami kukuha na ng mga pupunan dyan para may yung sigla ng ekonomiya natin. Lahat ng binibigay niya, yung mga SAP, yung mga binibigay na ayuda sa ating mga farmers ng DA, ni President Duterte, mauuwi sa sugal yan at masasaipon yan. Buti sana kung binabalik sa probinsya namin yan, Alex. Oo. So, desidido na ho kayo dyan, ho? Pero kumusta po ba yung COVID update ho dyan sa inyo? Pag sinabi ho natin may pag-increase po sa tinatamaan po ng COVID dyan, talagang spike ba ho talaga, Governor? Exactly, Sa Kabagan kahapon, 17. Nako. Sa isang araw, Ang sa Kawayan, dumadami. So, kaya hindi natin nalalaman yung mga ibang dumadaming cases. Ang inaalala ko dito, yung mga namamatay. Oho. Kasi yung mga namamatay, medyo lumalaki. Lumalaki yung bilang. Sa loob ng isang buwan, naka-50 ako. Oho. Napatay. Oho. Dahil sa COVID. Okay? So, kahirap na, kawawa yung mga kababayan. Oho. Pero yan po bang COVID na tumatama dyan sa inyo pong lalawigan po, Gov? Hindi ba yan new variant yan? Baka UK variant po yan? Hindi naman new variant, pero mabilis lang makahawa. Oho, yun na nga. Baka pero pina-genome sequencing na ho, Go? Hindi na wala pa naman report sa akin na gano'n na new variant yung Alam ko sa Mountain Province pero na new variant. Oho. Pero hindi ko lang alam sa Isabela kung na cross border na itong new variant na ito. Oho. Basta alam ko parang ASF yun, mabilis din kumalat ngayon ang COVID, lalo ng mga panahon na hindi umaaraw dito sa aming lalawigan. Oho. Kayo po ba, Gob, nasa ano ba kayo? MGCQ ngayon? MGC, alam mo, kahit na anong Q naman yan isipin natin, yung virus na dyan pa rin, kahit na anong ilagay na status nung sa ating MGCQ, ECQ, o kahit anong Q pa na ilagay nila dyan, may virus pa rin. May virus pa rin, oho. Pero wala ho ba kayong request sa IATF, yung regional IATF po ninyo, na dapat to mas paigtingin pa ang quarantine measures, sir? Hindi naman, nilocalize ka namin yun yung mga local namin, biglang kung anong gusto nila i-lockdown ngayon yun na lang i-recommend ko sa IATF. Mas maganda na yun, kaysa hihingi ka pa ng mga pinababayaan ko na sa mga mayors ko. Oho. At inaaprobahan na lang namin dun sa probinsya at kinukuha ko na yung concurrence ng regional IATF. Okay. Siguro panghuli po, Gob, in terms of vaccine ninyo, kumusta po ang preparation natin dyan? Okay naman, naka-ready naman kami. Yung AstraZeneca, nakakuha ako ng mga 50,000, para sa 50,000 na tao. Na yun lang ang ma-afford ko doon na bayaran. Siguro pag dumating pa yung mga ibang era namin at maganda yung cash flow namin, kukuha pa ako pang 50,000 siguro. Pero hinahayaan ko muna ngayon kasi sayang yung pera Kung sasagutin naman ng national, bakit hindi? Baka sure naman kami sa national na magbibigay si Secretary Galvez at si Secretary Duterte. So ibig sabihin, magre-rely ho kayo sa national government para ho doon sa mga frontliners, mga senior citizen, bahala ng national government. Yes. Kasi sila naman sa kanila ka naman kukuha ng clearance. Yan sa mga yan Alex Hindi naman kami pwedeng basta-basta lang bumili, basta-basta lang
kumuha ng vaccine, kailangan talaga ng clearance sa national government. Pero pag inassure ka naman ni General Galvez na, hindi, huwag ka mag-alala doon, bibigyan kita ng ganito. Ba't ko naman sasayangin yung pera ko? Oo. So, ang inyo na lang tupagin yung mga hindi po mabibiyaan po from national government. Tama po ba? Exactly. Exactly. Para mga, siguro, kung yung ano yung bibigay ng national government, siyempre, mauuna muna yung mga, frontliners, yung mga ganyan, kung ano yung mga, mabibigyan. Oo. Tapos siguro, mauna rin kami kasi para magkaroon ng kumpiyansa yung mga ating mga kababayan pag kailangan ng vaccine. Kasi kung hindi nila makita yung gobernador nila, yung mayor nila tinurukan, mag-ano yan, may ilang. Kayo hoy, handa ho ba magpabakuna? Oo, anytime. Handa rin ako sana bumakuna kung sino yung gusto magpabakuna sa akin. Pero wala pa hong brand. Anong brand ho ba? AstraZeneca? AstraZeneca ang bilhin namin dito sa probinsya. Hindi ko alam kung ano dadali ng national sa amin. Pero beggars can be choosy, di ba? Oo nga. Di ko ano na hindi paratingin dito basta bakuna. Basta hindi fake na bakuna. Okay lang sa amin. Pero based sa mga pagtatanong-tanong ninyo dyan sa inyo pong lalawigan, kumusta po ang kanila pong kahandaan? Meron bang ayaw magpabakuna? Ay, may mga maririnig ka doon. Pero, pagka yung frontliners, gusto naman nila magpabakuna. Kailangan may makita lang sila para lumakas ang loob nila, Alex. Okay. Kailangan makita nila yung mayor nila, napakunaan, nagpapabakuna in public. Siguro, yan namin sa Facebook. Ako gusto ko magpabakuna sa puwet kasi, masakit doon sa kamay. Bata ako ako doon sa kamay. Mas maganda yung puwet kasi malaki yung muscle ba sa puwet. Okay. Sige, Gov, maraming salamat po. Good luck po ha. Ingat po kayo. Thank you very much, Alex. Governor Rodito Albano po ng lalawigan po ng Isabela. Okay, sa puntong ito, kasama rin po natin si Congressman Faustino D. Kausapin na natin, 6th District Isabela rin po. Congressman, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Sir Alex, magandang hapon po. Thank you for having me with you guys today. Opo. Congressman, pinag-uusapan lang namin ni Gov with regards po doon sa natuklasan po nila. Kaya pala dumadami daw ho ang tinatamaan daw ho ng COVID. And dahil po doon sa STL, ano ba to? Wetting ba to, Congressman? Well, the STL po kasi is a sanctioned lottery by the PCSO po, yung small town lottery natin. Opo. Pero sa totoo lang po kasi, iba po yun na yung nangyayari sa ground. It seems to it that hindi na po PCSO nagpapatakbo po nitong mga games na to. Kundi yung mga agent po nila or yung authorized agent corporations na nagpapatakbo fully nitong mga localized lotteries. Wala na pong accounting, wala na kung ano na lang yung gusto nilang i-remit. May minimum silang i-remit sa PCSO. Yun na lang po. So medyo questionable po talaga kung ang dami po sana nating pang nakukuha na profit ng gobyerno po dito sa mga ganito pong operation ng small town lottery. Subalit parang wala na pong transparency yung nangyayari. So yun po sana with the investigation through the legislature, through Congress, yun po sana yung gusto po namin mabigyan linaw kung ano po talaga na yung nangyayari sa ground dito po sa operations ng STL throughout the whole country, especially in the province of Isabela. So, ngayon, meron ho bang ginagawa ho kayong parang inquiry ho dyan with regards po dyan, sir? Actually, kahapon po ay nagkaroon po tayo ng first hearing. It was a joint hearing with the Committee of Games and then the Committee on Good Government. Opo. Tapos, yun nga po, nag-invite po tayo ng ating mga resource persons, PCSO and other government agencies. Governor Albano also was there along with some of the LGU officials like City of Kawayan kasi po nagkaroon din po ng issue sa lungsod ng Kawayan with the STL operators. So yun po, nagkaroon po ng pangunahing hearing kahapon at meron pa kong kasunod sa March 1st. Sir Alex, yes. Pero so far, ano po ang inyo pong mga natuklasan po dyan? Is there a need talaga to change ito pong pagbibigay po ng prangkisa sa mga STL operators po, sir? We believe so, Sir Alex, no? Kasi according to PCSO, sila po yung nagpapatakbo nitong small town lotteries. And according to them, it is not a franchise. Sabi ko nga po kahapon, maybe on paper, it's not a franchise. Pero everything about it, it's a franchise. Kasi from the arrangement,
dito po sa contract po ng mga AAC, so yung authorized agent corporation na nagpapatakbo po ng STL. Yeah. They're given the authority to operate the small town lottery. Sila po yung nagpa-market ng STL, sila po yung nagbebenta ng mga tickets, sila yung nag-i-issue ng mga resibo. Hindi pa resibo ng PCSO karaniwan ang ginagamit nila. Yung sarili-sarili lang nilang resibo. Minsan papel nga lang eh. Oo, tama. Sila, tapos sa lahat ng sales po nila, sila yung nag-remit sa PCSO, ng share ng PCSO. Sila po ang nangangapital, silang nagbibigay ng papremyo. At meron pa po dun sa RIRR ng PCSO. Yes. Kung sakali man na wala ng pang-premyo itong AAC, hindi po pwedeng singilin ng PCSO. Dapat yung ang liable lang dito yung AAC. So, parang franchise na po to dahil wala na talagang liability yung PCSO. Binigyan lang ng authority na kayo magpatakbo. Yeah. Bigyan lang kami ng share namin. Basta lahat yan, kayo na bahala. Parang hindi naman po pwede ito sa kanilang charter. Yes. Hindi po sa kanila ng power ng Congress na mag-operate ng lotteries, races, for charity. Hindi po pwede nilang, it's very clear in Section 1 po sa kanilang charter na bawal mo, you can't do it in collaboration, joint venture, or in any association with any other company. So yun po yung aming kine-question. And even the former Justice, Supreme Court Justice na si Gov. Presby Velasco, echoed the same sentiments na talagang meron na po kasing mga Supreme Court ruling po dito sa ganito pong bagay. So, this is a clear, in our opinion, this is a clear violation of the law, convention of the law. Ito pong arrangement na ganito. Dahil sa ground, talagang hindi naman na po PCSO na nagpapatakbo. Although, they claim that it's still PCSO who runs this STL. So, balit hindi po eh. Sa reports ng lahat, sila sa lahat ng halos there are many provinces, even of course in our LGU sa Isabela, yun to pong reports na hindi talaga yung PCSO ang nagpapatakbo po nito. Tama. At with that, sa ginawa ho ninyong inquiry po dyan na Congressman, are you ready to unmask kung sino ba ho itong mga nasa likod ho nito? Definitely po. Actually, we invited kung sino po yung owners ng mga AACs. But then again, para po mabigyan lang naman tayong linaw, kung ano talaga nga yung situation talaga sa ground, ano din po yung side nila. Of course, at the end of the day, we want to, kung may shortcoming man or may shortfall man po yung ating batas, kung kailangan man pong amenda, yun po ang ating gawin. Nang sa ganun nga, ay mas makinabang po ang mas marami dito in terms of sa services. Kasi ito pong funds na ito ay pumupunta po pang healthcare services po natin. Tama. Yung nakalilikom po na pondo ng gobyerno mula po sa mga ganito pong operations, Lotto, STL, mga PCSO games, lahat po ito ay napupunta mainly for charity purposes nga po, for health funds, for health services. So, yun po sana mabigyan natin ng more transparency, more accountability. Na sa ganun, mas malaki pa yung makuwang share ng gobyerno. Nang sa ganun, mas marami po tayo matulungan na tao. Yun po yung point po natin dito. Kaya kung kailangan mga ayusin po natin. Kung ano yung mga shortcomings po ng batas, ayusin po natin. Kung ano pang kailangan amenda ng PCSO. Nang sa ganun, alam po talaga natin yung nangyayari sa ground. So ngayon po ba, Congressman, meron kayong panawagan sa PCSO na pansamantala, ano ba to? Kailangan bang drastic move? Ipasara? Tanggalan kagad ng mga prangkisa ito? Sa amin naman po, ang main concern naman po kasi namin ay sa aming lalawigan. Dahil nga po dumadami na, Sir Alex, alam niyo naman po ang dami ng cases sa lalawigan ng Isabela. Yun. And every day dumadami po ang aming cases sa lalawigan ng Isabela. And yet, operations like this, alam niyo naman po, face-to-face betting po ito, palitan ng pera, di ba po? At saka, ang masama po kasi dito, yung reports po sa amin, hindi lang naman po sila tumatanggap ng bet. Doon sa designated station, nagbabahay-bahay itong mga... house-to-house nga daw eh. House-to-house yung betting. So, imagine yung transmission kung imagine kung may isang tao lang doon na talagang may COVID at talagang nakaka-transmit siya. Tapos pumunta siya sa 30 bahay. Diba? May hinahawa. Imagine yung pag-spread po, ang bilis po nun. Yeah. So, it's a very big concern for us because syempre safety po ng aming mga kababayan ang aming unang iniisip. Hindi naman po yung funds na nalilikom ng ganyang bagay para sa national government. Of course, that's important dahil kailangan natin fund yung mga health services natin. Pero not at the expense of the health of our fellow Isabeleños. Hindi po naman kami mapayag na ganun, di ba po? Masyadong malaking risk po yun sa amin. Yes. Sana po ang panawagan namin sa PCSO. Sana
mangunawa naman po sila sa aming mga kapwa Isabelenyo. Yung rules po that's involved with this kind of operation, sana naman po maintindihan po nila where we're coming from. We're just trying to protect everyone in our localities. Like everyone naman po, it should be a collective effort. Kung ano po yung mga nakikita natin na isang malaking risk, let's help each other na mabawasan po yung ganito pong risk para sa ating mga kababayan. Okay, sige po. Well said. That I'm sure nakikinig po ang PCSO dyan at I'm sure meron pong move na gagawin po sila dyan para at least lahat ng inyo pong mga nabanggit at na-discovery po dyan sa inyo pong hearing, talagang ma-address po yan. Congressman, thank you so much for your time. Ingat po. Thank you. Maraming salamat, Sir Alex. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Si Representative Faustino D. the 5th, 6th District po ng Isabela. Siya pong ginatawan po dyan. Ayun. So, antabayan na natin anong magiging pong aksyon po dyan ng PCSO. Pero kung si Governor ang tatanungin natin, gusto niya ipasara kagad, ha? Kailangan kamay na bakal ang gawin ho natin dyan. Dahil nga, iba ho nakikinabang ho dyan. Hindi ho ang ating pong pamalaan, hindi ho pumupunta sa kaban ng bayan ang para dapat ho sa ating pong mga naghihikahos po mga kababayan. Oras ho natin, 1:50, magbabalik po tayo. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ginebra ako, Ginebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Ginebra ako, Ginebra tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. #ID natin ang ID ng Pilipino. Anong ahensya ng pamahalaan ang magpapatupad ng implementasyon ng Philippine Identification System o PhilSys? Ang Philippine Statistics Authority o PSA ang ahensyang inatasang magpatupad ng pagpaparehistro sa PhilSys. Katulong ang iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno na bumubuo ng PhilSys Policy and Coordination Council o PSPCC para sa whole of government approach. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Ituring natin ang Ash Wednesday bilang tagapagpaalala na ang tao ay pinagkalooban ng lumikha ng pansamantala at hiram na buhay lamang. Sa pagsisimula ng panahon ng Kwaresma, naway ang abong sumisimbolo sa paglalang at pagwawakas ng buhay ay magpaigting ng ating pananalig at pananampalataya sa kabila ng mga hinaharap na suliranin at problemang pangkalusugang dinaranas ng bayan. Nakikiisa ang Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas sa paggunita ng araw ng Miyerkules ng Abo. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, we have 3 minutes to go bago ho mag-alauna 55. Gusto ko lang ho ibahagi ito sa ginawa hong political will at talaga namang leadership by example. Ito pong ginawa ho ni Mayor Isko Moreno sa kanya pong lungsod. Kita nyo naman po ito. Sa may Loton area po ito. Ito pinapakita ko po sa FB page. Ito pong Loton area, ito po yung tinawag po ni Mayor Isko na Hidden Garden dyan po sa Loton, Maynila. Sabi nga ho niya, we are opening more green and open air spaces in the city of Manila. Kita nyo naman, kung dati ho, hindi po naranasan po yan ng ating mga Manilenyo. Ngayon, ubod na ho ng ganda at linis na po ng lungsod na Maynila. O, kita nyo naman ho. Berde na ho. Berding berde. Greenery. Kung dati po, talagang, ano bang term nila sa lungsod na Maynila dati, napakadumi. Ngayon, kita nyo no, nasa ano ho talaga yan, nasa leader. Kung leader ho talaga, malinis, talagang dapat to, may invite ho niya yung kalinisan po sa kanya pong lungsod. Which is, ganun talaga. Dapat po, yung mga ilang pa mga lungsod na medyo, ayun pala, dugyot. Dati ho, ang tawag ho sa lungsod na Maynila, napakadugyot. Ngayon,
Hindi na ho natin masabi ho yan dahil nga meron ng leader na talagang binabaston po niya ang kanya po mga tauhan ho dyan na siguraduhin na ang perang laan para ho sa taong bayan, laan para sa mga proyekto na mapapaganda ang kanya pong lungsod. Ayan na, yan po ang example ho ng isa pong leader. Very masasabi ho natin na may resulta, may accomplishment, ika nga. So congrats po kay Mayor Isko Moreno. Ayun, gayahin niyo yan. Ganun po mga ginagawa niya dyan. Okay, with that, maraming salamat po sa pagsama. Ang dami ho natin natalakay, no? Mula sa Bagyo, mula sa issue ng wetting, STL, at ilan pa. So, ingat po sa ating mga kababayan po dyan sa Mindanao. Okay, maraming salamat po sa ating po mga katuwang. Sina Sir Rolly Bumatayo at si Roxanne Uamil. At syempre si Ivy Grace Rivera. Thank you so much. Until tomorrow. Bye for now. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo! Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may kagyat na solusyon. Bendijo, Querer, Santos, Tulfo, Sanib Puwersa para sa dekalibreng balitaan sa Ulat Bayan. Sa likod ng mga headline, may naghihintay na istorya. Balanse dapat, kunin ang anggulo ng bawat balita. Pananalapi, kalakalan, mahalagang maintindihan ang mga numero ng mga mamamayan. Ipaunawa kung paano makaaapekto ang impormasyon sa buhay ng mga tao. Sugod lang, pumunta ka kung saan ka dadalhin ng istorya. Sila ang mga magigiting ng mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan.